Hi mga kamami Daywers! Nandito na naman po tayo sa ating inaabangang TV-serie at syempre dahil na-hire itong si Ima bilang isang labandera doon sa malaking bahay kung saan nandun yung anak niya na ninakaw ni Olive na kung saan talagang nakakaranas ito ng hindi kaya dahil instead na very healthy ito, ginagawa niya ito ng paraan na hindi makaalis-alis ng bahay kung kaya't ini-inject niya ito ng pang-inject sa hayop na makakause ng pagiging paralyzed kung kaya't hindi makagalaw-galaw yung paa ng dalagita dahil sa ginagawa ng kanyang nanay-nanayan at dahil sa ginawa ni Moki, nagalit itong si Olive kung kaya't kinulong na naman ito sa kanyang kwarto kung kaya't sigaw ito na palalabasin siya doon dahil hiniling niya sa kanyang mami na magiging behave na daw ito. Basta huwag lang daw siya ikulong sa kwarto pero hindi pumayag itong si Olive na ilabas siya doon sa kwarto kung kaya't pinadlock yung kwarto niya. At first day ng pagtatrabaho ni Emma doon sa bahay kung saan binigay na sa kanya yung lahat ng mga labahin. Pero nagkanda kalat-kalat pala ito hanggang karating ito doon sa hagdan kung saan malapit doon sa room ni Moki. Kung kaya't narinig niya yung pagsisigaw nito. At parang may something na nararamdaman itong si Emma na awang-awa ito dun sa bata kahit hindi man niya ito nakaharap ng malapitan. Kung kaya't parang nadurog ang puso niya sa sigaw ng dalagita dahil narinig niya mismo hanggang doon sa laundry area. At this time talagang nalulungkot ito sa nangyayari sa bahay na pinagtatrabahoan niya. Kinikwento niya ito sa kanyang nanay, pati na din sa kanyang husband. Pero sabi ng kanyang nanay, huwag na daw pansinin kung anong man nangyayari dun sa loob. Huwag na makialam. At ayun na nga, ito namang si Moki, dahil sa ngit-ngit galit sa nararamdaman niya sa ginagawa ng kanyang mami, nagsulat ito ng mga katagang sana hindi na lang ito ang kanyang nanay at sana iba na lang yung kanyang ina at parang hindi niya nakaya o kaya't nagulat ito si Moki nang biglang may parang papasok doon sa kwarto o kaya't nilamukos niya itong sulat at nilagay niya sa kanyang sweater kung saan pagbukas ng pinto yung yaya niya palang pumasok at niling nito sa kanya na sana palabasin siya doon. At ayun nga, napansin ng yaya yung kanyang sweater na parang ilang araw niya daw nasuot yun kung kaya pinahubad ito sa kanya dahil lalaban na daw ito. At ayun ang hinubad yung sweater ni Moki at pagdating dun sa laundry area, napansin ni Emma na may papila na kalamukos dun sa isang sweater kung kaya yun. Nasabi niyang kay Moki yun dahil pang teenager nga yung sweater na yun at nung binulat-lat niya yung mga packet, nakita niya yung nakalamukos na papel at binasa niya ito at talagang parang nadurog yung puso niya sa mga katagang nakasulat doon kung kaya't naganap siya ng paraan para makarating doon sa kwarto ni Moki at namarinig ni Moki na may paparating. Bigla itong bumaba sa kanyang wheelchair at na ito na parang gumapang papunta doon sa pintuan at tinawag ni Emma ang pangalan ni Moki at lumapit ito doon. At nagsulat si Emma sa isang papel dahil wala din naman siya susi para makapasok doon sa kwarto. At nabasa ni Moki ang mga sinabi ni Emma na paano mo yung pinagdadaanan niya. Sana magiging matatag at matibay siya dahil
kung may mga taong hindi nakikinig sa kanya, meron din namang taong nag-aalala sa kanya at handa makinig sa mga sasabihin niya. Kung kaya parang natouch si Moki sa mga kataging nabasa niya at sinabi ni Emma doon na ayun, isa siya sa mga doon sa bahay kung kaya parang kumalma itong si Moki. Pero maya kunti dumating itong mami ni Moki na hindi namalayan ni Emma nung dali-dali na siyang pababa sa nasagdan tamang pumasok na ng bahay itong si Olive kung kaya galit ito na tinanong si Emma kung sino siya at bakit siya nakarating doon sa loob ng bahay. At yun na nga guys, abangan naman sa sunod na kamarata ang magiging maganang loob ni Moki sa kay Emma. At ito naman si Emma sa kay Moki dahil syempre sa naman nilang dalawa. Sila talagang totoong mag-ina. At yun na guys, thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you and bye!